Na-miss nyo ba guys si Honda Navi? Ito na siya ulit, ginagamit na natin. So yun yung advantage kapag nakamotor ka eh. Lalo na itong Honda Navi na maliit. Madali siyang pumunta sa mga ganitong klaseng lugar nang wala ka masyadong inaalalang traffic. Matagal-tagal na rin mula nung huli nating ginamit tong motor. Mga more than 3 weeks na din. Nag-enjoy kasi tayo, ang ganda kasi talaga ng panahon ngayon magmotor. Kaya minamaximize natin yung efficiency ng bawat ride. Kaya hindi muna natin siya ginagamit. Ang ginagamit natin ay yung iba nating mga motor kapag nagpupunta tayo sa mga lugar para mag-adventure. Itong Navi, nagugustuhan ko lang ito gamitin kapag masyadong stressful na yung biyahe. Kasi ito ay madaling isingit, madaling ipasok sa mga sulok-sulok. Yun nga lang, medyo may kabagalan siya. So kung gusto mo ng mas malakas or mas mabilis makapunta dun sa lugar, hindi siya masyadong efficient kung yun yung gusto mo. So ngayon, nag-quick ride lang tayo para sa sunset and medyo maaga pa naman. So naisip ko na gawan muna ng content or ng vlog tong gagawin natin. So nandito tayo sa part ng, I think, Rizal to. Kita dito yung sunset or city sunset ng BGC and Makati. So, nagpunta tayo dito, dala natin tong motor, nagchichillax lang. Though mabagal lang siya, stressful yung oras na to kasi masyadong maraming tao. Hindi masyadong malayo yung biyahe pero matraffic yung biyahe, kaya perfect talaga si Navi para dun. Siguro i-share ko na lang rin sa inyo yung mga dinala nating photography equipment or yung gamit natin. Tumambay lang tayo dito sa isang patch of land na talagang nature na nature yung datingan, para tayong nasa gubat, pero ang totoo niyan, malapit lang talaga tayo sa kalsada and malapit na rin tayo dun sa highest point nitong lugar para dun sa aabangan nating sunset mamaya. Pero bago yun, papakita ko lang sa inyo yung mga dala nating gamit para sa photography. So ito yung bag na dala natin and nandito na lahat ng mga accessories and equipment natin para sa shoot. Maliban lang pala sa tripod kasi yung tripod na dala natin ay nandito. Ito pa rin yung tripod na dinadala natin sa mga compact travel adventure or packlight travel adventure kasi ito yung pinakamaliit na tripod na meron tayo. So this is from KNF Concept and nagagawa naman kasi nito talaga yung photography na gusto natin. So mahalaga talaga yung tripod. May dala rin nga pala tayong tubig, 500 ml na tubig. And syempre sa mga adventure kay malayo or malapit, dala natin yung tools din natin. So kompleto tong tools natin, makakapag-repair talaga tayo ng motor dyan kung ano man yung magiging sira or minor na sira nitong motor kung sakaling meron. Pero so far so good na to si Navi kasi nalinis natin yung carb and mula nun hindi na siya nasira. Actually 3 weeks or more than 3 weeks natin siyang hindi nagamit. Pinatay lang natin yung fuel niya dito. Ngayong gagamitin na natin siya, ino natin yung choke. Tapos gumana na siya. Tuloy-tuloy lang yung paggana niya and walang tayong naging issue or yung nag-stall. Hindi siya namatay kahit isang beses. So para sa gamit na dala natin para dito sa sunset, since itong vantage point natin ay landscape and malayo yung syudad kasi nasa bundok tayo and yung pupunan natin is yung city na nandun sa medyo may kalayuan talaga, ang dala natin is yung zoom lens na nakakabit sa ating Fujifilm na body na X-H2S. So yung lens na ginagamit natin ngayon or gamit natin ngayon ay itong zoom lens na 50 to 140mm na f2.8 na lens. So meaning all throughout the focal length, pwede siyang mailagay sa aperture na 2.8. So wide talaga yung opening nito. Pero kapag mga sunset shoot, ang optimal settings or yung pinaka-optimal settings na dapat sa lens ay nasa around 7.1 to f11. Yun talaga yung dapat na settings para sharp yung image kahit malayo na siya or kung ang focus mo is yung infinity. So ito yung main camera natin, isang lens lang yung laman niya. And meron din tayong drone. Ito, yung RC2 controller. And then yung drone natin. So, pack light, travel light lang tayo. So, maliit na drone lang yung dala natin. This is the DJI Mini 4 Pro. And then, din natin kinakalimutan yung filter. So, meron tayong ND filter para sa drone. ND16, ND64, and ND
256. So madilim tong mga filter na to para to sa mga tirik na araw. So mamaya kung medyo mataas pa yung araw, pwede tayong maglagay ng filter para mabawasan yung shutter speed. Kasi pangit din kapag mataas masyado yung shutter speed sa photo, nagiging grainy or hindi optimal yung photo output na makukuha mo sa camera or yung image. So yun yung main photography equipment natin. Siya nga pala, nagre-record lang tayo using our phone or yung iPhone 16 Pro na nakalagay sa cellphone tripod. Tapos meron din tayo ditong Insta360 or ito yung 360 camera natin na nagre-record sa atin during ride. So nakakabit din siya dito sa 360 mount or action camera mount from Telesin. Pack up na muna tayo siguro kasi baka ma-miss pa natin yung sunset. Though malapit lang naman dito yon, pero okay na rin na doon na tayo tumambay. So yun yung advantage kapag nakamotor ka eh. Lalo na itong Honda Navi na maliit. Madali siyang pumunta sa mga ganitong klaseng lugar nang wala ka masyadong inaalalang traffic. Kasi nga makakasingit-singit lang siya eh. Maya-maya lulubog na yung araw. Ito guys, oh, overlooking yung Metro Manila o yung BGC and Makati dito sa spot na to. Tabing kalsada lang siya. Tingin ko mag-golden hour yan mamaya. Kasi hazy eh. Kapag hazy tapos clear sky, tapos palubog yung araw, doon nangyayari yung golden hour. Once again, my name is Hay, and I will see you in the next video. Mabuhay!